Ayan, napakaganda pa ng handling, oh, di ba? Grabe, lakas ng hatak. Pa-on pa yan, oh. 100. 110. 113. Alright, good day mga paps. So today, i-review natin itong Samurai 155i ng Euromotor. So mapa-newbie ka man o datihan ng rider, siguradong magugustuhan mo to. Okay, simulan natin mga paps sa kanyang features na siguradong mapapawaw kayo. So number 1, naka-keyless na siya. Alright, so meron siyang full LED display. At beside yan, meron din siyang touch control. So ito yung tsura ng keyless niya, yung remote niya. So meron siyang built-in alarm. So try natin yung kanyang built-in alarm. So isang press lang. So ilak pala natin. So kailangan naka-off siya. Then alarm natin. So yan guys, nag-alarm siya. Then next, meron na rin siyang USB port kung saan pwede kayo mag-charge sa inyong cellphone or any gadgets using USB. May cover din siya. Then next, naka-tubeless tire na rin ito mga paps. Yan. May rim 14 size, front and rear. Naka-rim 14 na rin yan. Naka-rear disc brake na rin siya. O, di ba napaka-astig. Ito yung sa harap niyang disc brake. Okay. And speaking of brakes, yan, naka-combi braking system na rin siya mga paps, di ba? Napaka-astig. Kung ipe-press nyo tong brake niya sa left, so sabay magbe-brake yung harap at saka sa likod. So wala man siya ABS, meron naman siyang CBS. Yan. Okay? At isa pa sa maganda rito mga paps, naka-liquid cooled na rin siya. Yan, di ba? Yan. Alright. Ganda. So pagdating naman sa mga ilaw mga paps, lahat yan, mapa headlight, DRL, signal light, tail light, plate light, yan is naka LED na rin. Yan, di ba? Gandang tingnan, no? Sa likod, yan yung tail light niya. Then yung plate light niya, naka LED na rin yan. Then isa pa sa hinahanap na feature sa isang motor is yung meron siyang side stand kill switch. So ito guys is equipped din ng side stand kill switch. Isa pa sa nagustuhan ko dito mga paps, napakatahimik ng kanyang starting system. So i-start ko siya ngayon, pakinggan nyo kung may marinig kayong ingay. So wala, di ba? Halos tambot yun na rin maririnig agad natin. Then ito yung kanyang side stand kill switch. Subukan natin kung mamatay yung makina. So ayan, namatay siya. Naka heavy duty na suspension na rin siya. Then isa pa sa mga features niya mga paps, itong kanyang enhanced smart power. It will gives you more power at less fuel. So, yun yung function niyan. Then, ito yung kanya CVT. Yan, may brand na Euromotor. Then, wala siyang kickstarter. Yan, wala siyang nakalagay na kickstarter. So, kaya may battery level indicator doon para ma-monitor natin kung good pa yung battery natin. So, itong instrument panel niya mga paps is naka full LED na siya. So, hindi siya LCD, LED ang ginamit. Okay, so meron ditong clock, battery level indicator, speedometer. Then may odometer sa baba. Then yung sa gitna is RPM. Then may fuel level indicator din sa gilid. May check engine. Tapos meron pa yung keyless na yan. So ano yan, indicator yan na good health pa yung remote nyo. Then meron din high beam. Then meron siyang idling stop start system. Diba? Astig. Then ito na rin yung kanyang switch ng headlight. Then starter button.
So sa kabila, nandito yung busina, high beam, low beam, then meron din siyang passing light switch. Then sa ilalim, nandito yung turn signal switch, left, off, then right. Okay. So yan, makita rin dito sa instrument panel yung kanyang direction, kung left or right. Okay, so magkaiwalay. Pakita ko rin guys sa inyo yung kanyang lagayan sa harap, yung kanyang pocket sa harap. So meron siyang isa enclosure, then isa yung open. Okay, so doon sa open, malalim din siya. So yan. Yung isa may enclosure, may takip siya. So pwede mabasa. So dito malaki rin siya. So dito nakalagay yung GoPro. Then sunglasses. So yung battery ng GoPro na may charger. So dito siya nakalagay, kasyang kasya. Then yung wallet natin na napakalaki na may 18 karat na chain. So kasyang kasya siya, di ba? So mas malaki pa to sa iPhone. So malaki yung ano niya, compartment dito sa harap. Okay, yung size ng gulong niya mga paps sa likod is 120 by 70 by 14. Size naman ng rim niya is 3.5 by 14 inches. So malapad siya, malapad yung rim niya. So goods na goods to sa mga ganitong size na gulong. Kung makita nyo yan, halos lapat na lapat din yung kabuuan ng gulong sa sa kalsada. So kung tatanungin niyo ako guys, kung pwede pa siyang lagyan ng mas makapal na gulong, mas malapad, yung gagaya ng 140 by 70 by 14. Tingin ko hindi na siya kakasya dito kasi medyo maliit na yung clearance dito sa may sa may shock. So yung size ng gulong sa harap mga paps is 100 by 80 by 14. Then yung size naman ng kanyang rim o yung lapad ditong rim niya is 2.15 by 14 inches. So yung 110 na millimeter na ground clearance sa kanyang specs, tingin ko yun yung minimum ground clearance. So yun yung pinakasagad niya. Okay, so ngayon pagdating sa seat height mga paps, meron itong 780 mm. So yung height ko is 5'7". So medyo hindi lapat yung pa ako kasi medyo mataas yung seat height niya. So ipapakita ko sa inyo mga paps. For reference, para sa nagtatanong kung kaya ba ng ng mga 5'4" pababa. Okay, so 5'7" yung height ko. Then pagdating sa kanyang seat cover mga paps, kung makikita nyo, ginamitan to ng premium leather. So napakaganda. And meron din siyang design na square yan. So sobrang kapit ito guys. Sobrang kapit talaga. Kailangan mo iangat yung puwit mo pag gusto mong umusod ng upuan. So hindi mo siya pwedeng i-slide. As in sobrang kapit itong kanyang upuan. Pagdating sa engine mga paps, meron tong 150cc, liquid cooled, 4-stroke, 2 valves, at syempre naka-electric fuel injected na rin ito. May maximum output na 10.8 kW at 8,000 RPM at may maximum torque na 14 Nm at 6,500 RPM. Pagdating naman sa kanyang bore and stroke, meron tong 57.3 by 58 mm at may compression ratio na 10.6:1. And of course naka CVT transmission na rin. Okay, so pagdating sa dimension mga paps, meron siyang 1950 mm and meron siyang lapad na 700 mm. So actually guys, itong Euro motor is mas mahaba ng konti sa Honda Click at mas malapad ng konti rin sa Honda Click. So halos kasi lapad na niya yung Yamaha Aerox. So wheelbase na 1320 mm. Then pagdating sa fuel capacity mga paps, meron itong 6.5 liters. So dito rin nakalagay yung kanyang fuel tank. So yan, so yung takip niya. Okay. Then yung compartment niya, meron siyang 25 liters, so hindi ako nagkakamali. So comment nyo na lang mga paps kung ano yung exact size itong kanyang compartment. So kasya dito yung half face helmet o yung open face helmet. Okay. So yung full face negative dito, hindi siya kakasya. Okay. Yeah. So maganda yung foam na ginamit mapapansin nyo. Hindi siya yung basta-basta napipipi. So pagdating sa kanyang dry weight, meron siyang 108 kg. So ibig sabihin na walang langis, walang gear oil, walang gasolina. So kung lalagyan natin yan ng coolant, ng gear oil, ng langis, tsaka ng full tank na gasolina, so siguro abot to approximately mga 115 kilos. So ganoon lang siya kabigat. So sa mga tatanong mga paps, saan galing tong Euro, nung brand to, so gawa to. Actually guys, si Euro is gawa ni Mitsukoshi Philippines, which is I believe na yung parts niya, yung engine niya, pairings niya is from Taiwan. Okay, so base doon sa nabasang article is si SYM ang gumawa. Taiwan made yung engine, then pairings ganun din, manufactured din sa Taiwan. Pero may napansin ako dito guys, yung kanyang rim tsaka yung kanyang gulong is made in China. So yung brand is Geely yung rim, then yung tire niya is Cordial, which is also from China. Pero kahit na China China brand,
ano naman siya, good quality. Kasi yung Geely o yung Geely na brand na rim niya is ina-export sa US. So alam naman natin pagdating sa US, mataas yung standard nila. So ibig sabihin magandang klase rin yung kanyang rim. Yung tire naman is also from good brand, Cordial, which is makapit. So napansin ko makapit siya. Never pa akong naka-experience na medyo nag-slide yung gulong. So hindi naman. So okay yung gulong niya makapit. Alright, so ngayon mga paps, subukan na natin i-test ride ulit natin itong Samurai 155i. So share ko sa inyo experience. So yung mga babanggitin ko dito is base sa experience ko. Magkakaroon tayo ng honest review kasi di naman tayo sponsor ni Euro Motors o ni SYM ni Mitsukoshi dito. So kung ano yung may mga negative dito sa motor na to, babanggitin natin yan. Then kung ano yung mga positive, syempre i-share ko din sa inyo. So tara, simulan natin, sobrang init na. Napaka-smooth na kanyang ng starting system. Sound check natin. So ito yung tunog ng niya, mga paps, ng tambutso niya. Pag naka-idle, ganito yung tunog niya. So tahimik siya. So try natin i-rev. So hindi siya ganun kaingay. So maganda yung niya, maganda yung tunog ng tambutso niya. Parang musika sa tenga. Alright, tara, simulan na natin. Ang bilis oh. Umalo agad na 85 Okay yung feeling guys na nagdadrive nitong Samurai 155i. Para lang din kayo nagdadrive ng ng Honda Click. Pares lang yung feeling. Parang Honda Click, yan, Aerox. So ganun lang din. Then napansin ko agad dito guys is yung kanyang yung torque niya. Medyo malakas yung hatak niya. Kasi nasubukan ko yung Aerox sa NMAX. So may compare ko siya sa sa NMAX, yung torque niya. So malakas yung hatak. Oh, yeah. Ayan o, ang lakas nung brake nya, lalo na tong kaliwa, yung combi brake nya. Wala kasi stopping power. So, open, try natin. Sagad natin. Nakasagad yung silinyador natin. Grabe. 108. Saglit lang 108. Grabe, lakas sumatak nitong Samurai. Then yung suspension niya, actually para sa akin okay lang, hindi siya yung matagtag. May nababasa akong post sa Facebook group, lalo na doon sa group ng Samurai 155i Philippines. So marami nagpo-post na matagtag daw yung yung suspension nitong Samurai. Pero sa akin okay naman, hindi naman siya ganun matagtag. Di rin sobrang lambot. So siguro yan, may kinalaman sa baka masyadong matigas yung nila, yung gulong, kaya matagtag, lalo na sa harap. So yung ginawa ko dito, yung tire pressure na ko sa harap, sa 24 PSI lang. Then yung sa likod, ginawa ko lang mga 28. So para hindi siya ganun katigas. Kasi pag matigas ang gulong mo, sigurado matagtag yan, kahit maganda pa yung suspension mo. Okay, so ayun lubak yun, pero hindi siya ganun katagtag. Hindi masakit sa puwet. Yan, napaka-smooth ng niya, ng acceleration ng mga paps. Yun yung napansin ko dito. So maganda yung busina niya, hindi siya yung tunog ng pit-pit. Yung tunog niya is beep-beep. Tingnan nyo. Oh, di ba? Beep-beep, hindi pit-pit. So, try natin dito, open area to.
pag ating ihataw. Nakaraan naka 115 ako dito eh. Ngayon tingnan natin. $110, $113. Saan yun? 118. Grabe, bilis itong Samurai. Kaya pala Samurai pinangalan dito, humihiwa ng kalsada. So 118 yung nakuha nating speed ngayon. So ayan, wag nyo na lang gayahin, no? Wag nyo na lang gayahin. Bigat ko nga pala is 85 kilo. So medyo may kabigatan tayo. Siguro kung magdadrive dito is yung medyo malakas ang loob, tsaka medyo magaan, sigurado mas higit pa doon yung makukuha nyan speed. So pagdating sa fuel consumption mga paps, base do sa mapagkakatiwalaan nating source is nasa 42 km per liter. Pero gaya nga nung nakikita ko sa post sa Facebook, sabi nila nasa 30 km per liter lang daw. Meron nagsabi 50 km. So gagawin na lang natin, aalamin natin yung fuel consumption niya. Gagawa tayo ng separate video. I-test natin kung ilang kilometro ba yung makukuha niya sa 1 litrong gasolina. So gagawin natin, ubusin natin yung gasolina nito, then kargahan natin 1 litro, then test natin kung ilang kilometro pa yung matatakbo niya. Okay? So ganoon gawin natin. So abangan niyo sa susunod na video natin. So pagdating naman sa sa riding position, so napaka-relax niya kasi naka-upright yung katawan mo, upright yung riding position ko rito. So relax yung arm mo. Yan, gaya nito, naka-relax lang yung arm mo. So hindi siya nakakangalay. So kahit ipang long ride mo to, di ba? O kaya gamitin pong moto taxi, pang grab, pang delivery. So hindi ka mangangalay sa sa pagbiyahe mo araw-araw. So komportable siyang sakyan. Then isa pa, 155cc na rin siya. So hindi ka mabibitin kung yung mga pupuntahan mong lugar is mga uphill o mga paahon. So hindi ka mabibitin dito sa Samurai 1555. Actually malakas yung niya, malakas yung hatak niya. Gaya ngayon, pataas tong kalsada na to, simple lang saan niya. Kitang-kita talaga yung niya, yung display, kahit tirik na tirik yung araw. So di ka mahirapan tingnan, lalo na yung oras niya, medyo malaki yung ginamit nilang font o display, kaya kitang-kita mo agad yung oras, 10:17 na. So yan mga paps, di na tayo tutuloy doon sa pupuntahan natin kasi may checkpoint and wala pa tong ORCR. So balik na tayo, hanap tayo na ibang lugar. So nandito tayo ngayon sa may Pililya. Punta sana tayong windmill, kaya lang may checkpoint. So balik na tayo, hanap tayo na ibang lugar. Okay, so far so good naman yung natin paggamit dito sa Samurai 155i. So napaka-smooth ng kanyang acceleration. Yun yung isa kong napansin talaga dito sa Samurai 155i. So sobrang smooth. Pangalawa, yung kanyang handling napaka-gaan din. Napakadaling iliko-liko. And hindi siya mawigil, no. Kahit yung mabilis yung takbo mo. Kaya kanina sinubukan natin. So stable yung kanyang manibela. Maganda yung kanyang handling. And kung meron man akong di nagustuhan dito mga paps, yung kanyang tong kanyang step board, parang nakikiputan ako dito sa gulay board niya. Then kung mapapansin niyo yung legroom, ito na lang yung distansya niya, yan, so 5'7" yung height ko. So ayan, may enough legroom pa rin naman. Pero pag umusog tayo ng konti, ayan, halimbawa may angkas tayo, so yung legroom na matitira sa'yo is ganyan na lang. So medyo maliit na. So kung mga height mo is siguro mga 6 footer ka at may angkas ka, sigurado tatama na yung tuhod mo dito sa may yung part na to. So anyway, buti hindi tayo ganun katangkad, kaya magagamit natin ito ng maayos. Hindi natin po problemahin yung legroom space niya. Okay? Combined braking system, subukan natin ngayon yung mga paps. Try natin. Kasi napansin ko na malakas lagi yung stopping power nito, pero try natin. Takbo tayo na 60, then preno natin using tong kaliwang brake, ay yung rear brake tsaka front brake. 560. Ano, lakas. Sobrang lakas tong stopping power niya. Isa pa sa nagustuhan ko to, ayan, lakas Ayan. Parang titilapon. Oh, di ba?
Grabe. Kaya ayun, pag yung mabista ko nyo, wag yung sasagad ng todo tong ano, tong kaliwa. As in malakas talaga. Then tong front brake, kuha natin. So sakto lang. Sakto lang siya, sakto lang, okay lang. Maganda rin, malakas din yung kanyang front brake. Kasi tong kaliwa, sabay kasi to, likod tsaka harap eh, kaya sobrang lakas. Sarap road, subukan natin. Ayan o. So maganda yung suspension niya. Di siya matagtag. So ano to, pwede sa mga newbie. Pero doon sa mga newbie na magbabalak pa lang o first time magmumotor, sundin nyo yung ano, yung sasabihin ng kasa sa inyo na patakbuhin nyo lang ng 40 to 30 km. So para din nyo sa inyo, para makabisado nyo tong motor. Then para ma-break in na rin yung gulong tsaka yung preno. So pag newbie kasi, kailangan mo muna makabisado yung motor mo bago ka magpabilis. So yun yung importante doon, para safe. Okay? So ngayon pag-usapan natin yung price niya. So yung price nito mga paps, SRP as of June 2024 is 88,900 pesos. So meron silang down payment na 10,000 pesos, pero meron silang minimum din na 5,000 pesos. Depende yan sa kung anong branch nyo siya makukuha. Okay, so monthly for 3 years is 4,135. Then may rebate na 300 pesos kapag updated kayo magbayad. Then for 2 years, 1 year, 6 months, 18 months. Yan, ipopost ko lang dito sa ano, sa screen para makita nyo. Okay, so saan kayo makakabili nitong Euromotor? Sa Mitsukoshi. Yan, hanap lang kayo ng Mitsukoshi na malapit sa inyo. Usually ano siya, makipapansin nyo, yung mga signboard is SYM. So Mitsukoshi rin yun. So tanong kayo ng Euromotor, meron sila doon na ganitong mga motor, Samurai 155i. Available to sa maraming kulay. Actually mandaing kulay na naglabasan ngayon. Kasi nung kinuha ko to, white, tapos may blue, tapos may blue-green na kulay, parang may gray pa din na kulay. So ngayon napansin ko may ibang kulay na naman nilabas. So napakaraming choices, napakaraming kulay na nitong Samurai 155i. So puti yung binili ko kasi ito yung gusto kong kulay talaga, puti. Kitang-kita, di ba? Para sa akin maganda yung kulay white. Pahinga muna tayo mga paps. So masasabi ko dito sa Samurai 155i, napaka-smooth ng kanya acceleration. Ang lakas nung ano niya, lakas nung ano niya, preno niya, stopping power. Hanggang gumagana yung ano niya, combi brake system. Sobrang lakas. Kung mapansin niyo yung kanyang ano, paint job niya, yung finish is napakaganda. So yung kulay nga pala nito is pearl white. And kung mapansin niyo, meron siya parang glittering effect. Ayan o. Diba? Ganda. Lalo pag nasisinaga ng araw. Then yung DRL niya, napakaganda rin. Mapansin niyo, ayan o. Tuloy-tuloy siya mula rito sa headlight. Ayan, meron din dito. Tapos diretso siya dito. Then yung signal light niya naka-integrate na rin dito sa gilid. Mamayang gabi pakita ko sa inyo kung ano yung tsura nito. Sigurado napakaganda nito sa gabi. So okay mga paps, ito yung itsura ng ilaw niya sa gabi. So yung DRL niya, then yung headlight. So naka low beam yan. So try natin i-high beam. So yan yung kanyang high beam guys. So kung mapapansin nyo, napakaliwanag talaga niya. Yan o. So naka high beam yan. Then yung low beam niya is ganito. So maganda yung buga niya, pasimplated talaga yung ilaw niya. Then yung high beam niya, yon malayo yung nararating ng ano, yung high beam niya. So mostly sa gitna yung focus nung ano niya, yung beam. So yung tail light niya, ganito ang itsura pag gabi. Yan, di ba? So napaka-astig. So pag nag-brake tayo, yan yung tsura ng ano niya, brake light. Alright, so ayan guys, so kitang kita yung ano niya, LED instrument panel niya. So napakalinaw. Tapos yung handling niya napakaganda, hindi siya malikot, napaka ano niya, napaka stable. Then dito sa ano niya, LED oh, linaw. So hindi siya yung putyo-putyo plastic lang. So magandang klase ginamit. Ito yung tail light niya. Napakaganda. Then may reflector din siya dito. Ito isa nagpa ano sa kanya, napaka premium looks. Itong kanyang emblem, Samurai 155i. Naka-emblem yan guys. Chrome.
Ganda. Then isa pa sa features niya na nagplastic dito is yung kanyang rear disc brake. Yan o. Di ba? Then ito isa angkasan. Alloy na rin yung ginamit. Okay, so ayan, may tire hugger na rin siya, di ba? Then may cover dito ng goma para hindi dumiretso yung putik o makatasik dito sa makina. And ito pang isang features, naka liquid cooled, di ba? Astig. So talagang wala masasabi dito sa Samurai. Kung meron mang hindi ako nagustuhan yun, yung mga sinabi ko lang kanina, lahat goods na goods sa akin. Dito na-astigan eh, dito sa pinaka handlebar niya, sa side na to. Ang angas tingnan, di ba? Alright, so tara mga paps, tuloy natin yung biyahe natin. Itong way na to is papuntang Sampaloc yan. So try natin sa uphill. Actually malakas yung hatak nito, so subukan pa rin natin sa uphill. So parang ang ino nga ba tong Samurai 155i. So para sa akin, pwede to sa newbie o doon sa nagbabalak kumuha ng scooter o kaya planong mag-switch from manual to scooter. So bagay na bagay sa inyo to, magugustuhan nyo sigurado to. Kung gagamitin nyo naman as mototaxi, well para sa akin okay na okay dito. Malapad yung upuan sa likod o yung pillion seat nya, so magiging komportable yung sakay nyo dito. Then kung pang deliver naman gagamitin nyo to, so okay din to kasi mapapansin nyo, di ba, may gulay board siya o marami kayong mailalagay dito. Then pwede nyo rin siyang lagyan ng top box sa likod. Available na rin yung bracket nito sa Shopee. Yan, mayroon na siyang available na bracket. Then sa newbie naman, yan, goods din kasi napaka user friendly nitong Samurai 155i. Napakadali niyang gamitin, di ba? Yun nga lang, sabay ganun eh. Yun nga lang, medyo may kataasan yung seat height niya. Kung height nyo is 5'6" pababa, sigurado tipto na kayo dito sa sa Samurai 155i kasi mapapansin nyo, di ba? Medyo mataas yung seat height niya, plus malapad pa yung upuan niya. So tendency bubuka ka kayong ganyan. So hindi nyo mailalapat ng maayos yung inyong paa kung ang height nyo is 5'6" pababa. 5'7" yung height ko. Medyo tipto na ako. Medyo nailapat ko lang ng konti sa semento yung sapatos ko kasi plus 1 inch yung swelas ng sapatos ko. Diba? Kaya yan, kaya nailapot ko lang yung paa ko. Grabe, lakas ang hatak. Pa-on pa yan, oh. 100. Ayan, napakaganda pa ng handling, oh, diba? So, ayan guys, i-wrap up natin yung ginawa natin video review dito sa Samurai 155i. So, ang masasabi ko lang guys, kung naghanap ka ng scooter o nagpaplano ka magpalit ng scooter o magdagdag ng motor sa iyong garahe, isa ito sa i-consider nyo mga paps. Isa ito sa isama nyo sa listahan nyo. Dahil sigurado pag nagamit nyo to, magiging happy kayo. Natutuwa talaga kayo dito sa Samurai 155i. Kasi halos lahat na ng features, di ba, nandito na. Tapos napakamura pa ng presyo niya kung i-compare natin sa ibang brand. Tapos kagandahan pa nito, mas nahigitan pa niya yung yung mga leading brands sa pagdating sa features. Pagdating sa parts, di ba, hindi talaga siya tinipid. Napaka premium ng bawat material na ginamit dito. Magagandang klase yung material na ginamit. Hindi siya talaga tinipid. Yun yung talaga masasabi ko sa Samurai 155i. Napaka premium man ang dating niya. So talagang sulit na sulit tong Samurai 155i. At isa ito sa high-end unit ng Euromotor. Ito yung isa sa pinaka-premium unit nila ngayon. And kung may gusto kayong gawing video natin dito, gawing content about dito sa Samurai 155i, yan guys, so i-comment nyo lang sa baba. Gagawa natin ng video yan. Okay, so hanggang dito lang mga paps. Kung sa tingin nyo nakatulong tong video na to sa inyo, don't forget to hit the like button. And kung di ka pa na-subscribe at gusto mo yung mga ganitong klaseng content, yan, click mo lang yung subscribe button and hit mo na rin yung notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong uploads. Okay, so hanggang dito lang mga paps. Stay safe always, ride safe, peace!